Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw na ito, ating pag-uusapan ang magandang balita na mangyayari sa July 1, 2025. Ano po bang balitang ito? Ang balitang ito ay may magaganap po na payout. Payout po para sa ating mga minamahal na senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw po na ito, hayaan niyo pong ibabahagi ko ang mga detalye sa magandang balitang ito. Ating pag-uusapan ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras po ba magaganap ang inyong payout, at saan po ang payout venue kung saan po kayo mapipila pumunta po. At dagdag na rin na inyong malalaman ang mga requirements na dapat mo mapakinggan at dapat mong kumpletuhin at dapat mong i-ready. At mga dagdag kaalaman pa na aking sasabihin. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension July 1, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga benepisyo, payout at iba pang updates patungkol sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo ang ganitong content na talagang nag-update araw-araw patungkol sa ating mga senior citizens, ay i-bell notification mo na para maging updated ka sa pag-upload ko ng mga videos regarding to the senior citizens matter. And right now, atin na pag-uusapan ang magaganap na payout bukas July 1, 2025. Let's go! Sa munisipalidad ng Catarman, meron po magaganap na payout at ang payout venue po ay sa Freedom Park sa mga barangay na ito. Barangay Kawayan, Barangay Cervantes, Barangay Daganas, Barangay Dalakit at Barangay Kularima. At ito po ay magaganap sa July 1, 2025 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pangalawang lugar na ating pag-uusapan na may magaganap na social pension payout sa July 1, 2025 ay ang City of Toledo. Ito po ang mga barangay na magpe-payout. Sa Barangay Biga na may 48 pensioners, umaga po magaganap ang inyong payout. Sa Barangay Bagakay na may 66 pensioners, hapon po magaganap ang inyong payout. Umaga magaganap ang payout sa Barangay Jen Climaco na may 118 pensioners. Hapon naman magaganap ang payout sa Barangay Kambangog na may 86 pensioners. Umaga ang payout sa Barangay Puting Bato na may 77 pensioners. Hapon naman ang payout sa Barangay Kanlumampaw na may 109 pensioners. Umaga po ang payout sa Barangay Carmen na may 110 pensioners. Hapon po magaganap ang payout sa Barangay Dumlog na may 65 pensioners. Umaga rin magaganap ang payout sa Barangay Matabang na may 110 pensioners. Hapon din magaganap ang payout sa Barangay Santo Niño na may 68 pensioners. Umaga po ang payout sa Barangay Talavera na may 95 pensioners. Hapon magaganap ang payout sa Barangay Kalong-Kalong na may 66 pensioners. Umaga ang payout sa Barangay Tubod na may 68 pensioners. Hapon po ang payout sa Barangay Landahan na may 78 pensioners. Umaga naman ang payout sa Barangay Luray 2nd na may 70 pensioners. Hapon po ang payout sa Barangay Daan Lungsod na may 59 pensioners. Umaga po ang payout sa Barangay Ilihan na may 71 pensioners. Hapon po ang payout sa Barangay Sangi na may 49 pensioners. Umaga po ang payout sa Barangay Kapitan Claudio na may 133 pensioners. Sa probinsya ng Rizal, mayroon po magaganap na payout sa July 1, 2025 at ito po yung kumpletong detalye. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang payout po at magaganap po ito sa Municipal Stadium. At meron pong 171 social pensioners dyan po sa inyong lugar. Sa DSWD ng NCR, meron po magaganap na payout sa inyong lugar mula July 1 hanggang July 18. At sa July 1 muna tayo mag-focus at ito po yung mga barangay na magpe-payout sa araw na po na iyon.
Ang payout venue po ay magaganap sa Octagon Covered Court, Barangay de la Paz. At ang mga barangay na magpipayout sa July 1, 2025 ay ang Barangay Santolan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay de la Paz mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 po ng hapon. At yun lang muna ang mga nakita kong mga barangay, lugar na magpipayout sa July 1, 2025. Kaya naman po sa mga nagtatanong, Sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar dyan sa vlog ninyo? Ano po yung maaari namin gawin para maging updated po kami sa mga payout po ng aming barangay patungkol po sa social pension for indigent pensioners? Ito lang po yung piece of advice na pwede kong maibigay sa inyo. Ang pwede lamang pong gawin is pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay po sa inyo at tanungin po ang update patungkol po sa inyong social pension payout. Nang sa gayon meron kayong idea kung ano yung nangyari, ano yung dapat mong malaman ng mga detalye sa inyong social pension payout schedule. Kasi meron po mga pamaraan, yung iba pinopost nila online, yung iba naman is pinopost nila sa inyong barangay. At you can update or you can ask update sa person in charge po sa social pension payout. Nang sa gayon ay maging updated kayo. At ngayon naman ay dadako tayo sa mga requirements na dapat mong i-ready kung ikaw ay part or kabilang sa mga magpi-payout sa July 1, 2025 ng mga senior citizens. Ating pag-uusapan. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala: kung kayo po ay isang senior citizens na magpi-payout, ito po yung dapat ninyong gawin. Dahil laganap na po ang MPAX or monkeypox, so kinakailangan nating mag-ingat, kinakailangan nating gumawa ng paraan para maging safety tayo. Unang-una dyan na dapat nating gagawin is magsuot po tayo ng face mask. Pangalawa po is magdala po tayo ng sariling alcohol at mag-social distancing po tayo para super safety po ang magaganap. At yung sundin po ang dapat na mga bagay na instruction or alituntunin sa payout po. Maging mahinahon, kumain po, at magdala po kayo ng assistance kung kinakailangan nyo talaga po ng tulong or assistant. So pwede po yun. So meron po mga requirements dapat pong kumpletuhin para po makater kayo agad ng ating mga tigpi-payout sa inyo. At yun naman po ang aking masasuggest na mga bagay na dapat din gawin sa pag-payout po. At yun naman po ang ating content for today, na sana ay nakuhanan nyo ng aral, meron kayong mga idea kung ano yung dapat yung gawin bilang isang pensioners ni Social Pension for Indigent Pensioners. At huwag po kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. Road to 60,000 na tayo na subscribers. Baka naman paabutin nyo na, char. So maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta, pagbibigay ng tawag dito super chats, super thanks dyan po sa button or nagpa-member sa aking YouTube. Maraming salamat po. Your generosity po, God will bless you thousandfold. And sa hindi pa nakasubscribe dyan at kung nakatulong po ang video ko sa inyo, baka naman pwede nyo i-share sa iba at ipasubscribe sa iba. At expected po ninyo na magbibigay ako ng tamang mga impormasyon na mapakinggan ninyo po sa aking vlog. So this is me, Roel Luis Otanyo. Hanggang sa muli nating pakikita. Bye-bye!